Sa huling part ng ating kwento kung saan inutusan ni Buru si Geryong na ilabas niya ang kanyang puwet dahil ipapasok niya dito ang kanyang axe. Dahil hindi gusto ni Geryong na mapagtripan siya ni Buru ay dali-dali siyang tumakbo para makatakas. Ngunit sa hindi niya inaasahan dahil mabilis lang nahuli ni Buru ang damit ni Geryong, kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Geryong sabay dahan-dahan siyang lumingon kay Buru, at nang paglingon niya ay nakita niya si Buru na mayroong hindi maipaliwanag na ngiti. At sa ilang sandali ay maririnig sa buong kampo ang malakas na sigaw ni Geryong dahil talagang ipinasok ni Buru ang kanyang axe sa butas ng puwet ni Geryong. At lumipas ang kinabukasan ay makikita dito si Buru at Sarah na masaya na nag-uusap habang ang mga magsasaka na ginawang alipin ay kanila nang ginagampanan ng kanilang mga trabaho sa pamamagitan ng pagtanim ng mga gulay at prutas na maaari nilang makakain balang araw. Habang abala ang mga magsasaka sa kanilang pagtanim dito sa bukirin ay makikita itong si Buru at Sarah na pinapanood ang mga magsasaka kung paano nila ginagampanan ang kanilang mga trabaho. Dito ay nagtanong si Sarah kay Buru na kung bakit nila ginawang alipin ang karamihan sa mga magsasaka na kanilang nailigtas. Sa tanong ni Sarah ay napapaisip si Buru kung ano ang dahilan bakit nila sila ginawang alipin, at kanya na lang tinanong si Sarah na di ba't noong una na tinanggap sila ng dakilang general ay ganito din ang sinabi niya sa kanila. Tanging ang mga marurunong lang humawak ng espada ang kanilang tatanggapin, kung hindi nila kayang gumamit ng espada ay hindi sila tatanggapin. Sapagkat kung ang isang tao ay walang kakayahang magsakripisyo sa kanilang sarili ay ganoon din ang mangyayari sa kanila kapag umatake ang kalaban sa hinaharap. Dahil para sa mga tao ang paghawak ng espada ang pinakapangunahing bagay, sa madaling salita ito ang pinakamahalaga sa lahat. Si Sarah na nakikinig kay Buru ay hindi na lang siya nakapagsalita dahil ito raw pala ang dahilan kung bakit mas mahalaga sa kanila ang mga tao na marunong humawak ng espada. Idinagdag pa ni Buru kay Sarah na minsan ay tinanong na din niya ang dakilang general ng katulad nito ngayon. Sa panahon na yun ay sila lang dalawa sa bundok ng dakilang general kaya hindi na siya nagdadalawang isip na tanungin ang dakilang general ng katulad nito. Doon ay sinabi sa kanya ng dakilang general na ang kaligtasan ay isang bagay na kaya ng kahit sino, ngunit ang isang kalayaan ay hindi isang bagay na lahat ay maaaring tamasahin. Kaya noong narinig niya ang salita ng dakilang general ay tinanong niya ang dakilang general na masyado naman mahirap ang ganoon na mga bagay, pero pinaliwanag lang sa kanya ni Jinchen na tingnan raw niya ang mga baboy na nakasara sa kanilang kulungan, sila ay kumakain lamang ng mga ibinibigay ng mga tao at inuulit ang parehong gawain hanggang sila ay mamatay. Ngunit paano naman ang mga ligaw na mga baboy sa kagubatan, kapag kanila silang sinubukan na hulihin ay lumalaban sila para mabuhay, ngunit hindi lamang ito tungkol sa kaligtasan, dahil kung sila ay kanilang mahuhuli at ilagay sa kanilang kulungan ano ang kanilang gagawin. Sagot naman ni Buru na pinapalo ng mga ligaw na baboy ang kanilang ulo sa bakod ng kulungan ng walang tigil. Sa sagot ni Buru ay ngumiti si Jinchen dahil ang dahilan lang raw kaya ginawa iyon ng mga ligaw na baboy dahil alam nila kung ano ang kalayaan. Kahit ang mga hayop ay ginagawa nila ang lahat para sa kalayaan. At matagal na panahon na ang nakalipas, ang mga tao ay namuhay ng wala man lang bansa o hangganan, sila ay sumusunod lamang sa mga aral ng Hanan na itinuturo ang kapakinabangan ng buong sangkatauhan. Ngunit lumipas ang maraming panahon nang lumakas ang mga kasakiman ng mga traidor ay sumiklab ang madugong kasaysayan, upang makamtan ang kanilang sariling kasaganahan ay inalipin nila at pinigilan ang kalayaan ng iba. Kaya iyon ang kanyang dahilan kung bakit gusto niyang iguhit ang sarili niyang espada. Ang mga tao na walang mga layunin ay kailanman hindi magiging malakas, upang maprotektahan niya ang sarili niyang kalayaan ay iguguhit niya itong kanyang sariling espada, at upang matagumpay niyang maiguhit ang kanyang espada ay kinakailangan na kanilang maiintindihan kung ano ang kalayaan. At doon lang nila malalaman ang pinagkaiba ng bigat ng espada sa kamay ng isang taong nakakaunawa ng tunay na kalayaan. Kaya sabay-sabay nilang gamitin ang kanilang espada para sa malayang kalooban ng kanilang bansang Gori. Sa kasalukuyan ay nagpatuloy pa rin na nagkwento si Buru kay Sarah, sinabi pa ni Buru kay Sarah na gagamitin raw niya itong kanyang espada para protektahan ang mga mahalaga sa kanya, at kapag siya ay isang mahina ay hindi niya maprotektahan ang mga tao na mahalaga sa kanya, kasama na din dito ang kanilang mga nasasakupan na mga mamamayan. Sabay hinawakan ni Buru ang buhok ng dalaga at masaya niyang pinapangako kay Sarah na kanya siyang poprotektahan sa abot ng kanyang makakaya. Dahil dito ay masaya na ipinikit ni Sarah ang kanyang mga mata dahil ito raw ang gusto niyang marinig na mayroong tao na gusto siyang protektahan.
Lumipas ang kinagabihan dito sa kabundukan ng Leganza sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay makikita dito ang buong hukbo ng Gory na sinimulan na nila ang kanilang pagmarcha papunta sa kastilyo ni Baron Alvin. Makikita ang bawat isa sa mga kabalyero na kanilang binilisan ang kanilang pagpapatakbo ng kanilang mga kabayo para mabilis silang dumating sa lugar kung saan ang kastilyo ni Baron Alvin. Sa ilang sandali ay maririnig ang isang boses na inutusan niya ang lahat ng mga kabalyero na tumigil muna sila ng sandali. Sa isip-isip naman itong si Rizal habang hingal na matapos raw nilang malagpasan ang distansya na aabot ng 1 linggo ay nilakbay nila ito sa loob lang ng 3 araw ng walang pahinga. Ngunit hindi niya nakikitaan ang mga sundalo na sila ay napapagod. Ito raw ay naiintindihan niya para sa mga tunay na kabalyero, ngunit paano naman ang mga mamamana na sanay sa kanilang paglakbay sa pamamagitan ng paglalakad sa lupa? Hindi raw talaga niya inaasahan na maging sila ay magaling sa larangan ng pangangabayo. Pero natigil si Rizal sa kanyang pag-iisip nang mayroong tumawag sa kanyang pansin galing sa kanyang likod. Ang tumawag pala kay Rizal ay itong si Uro na kanyang ibinalita na pinatawag siya ng kanilang dakilang general. Dito ay naglakad na nga si Rizal kasama si Uro para kanilang puntahan ang kinaroroonan ni Jinchen, at naging seryoso ang tingin ni Rizal nang kanyang nakita si Jinchen na naghihintay sa kanya. Makikita itong si Jinchen na tumingala sa kalangitan at kanyang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. At nang nasa likod na ni Jinchen si Rizal ay nagsalita si Jinchen sa matanda, na ang lugar raw na ito ay hindi kasama sa mga lugar na kanyang mga nalalaman. Tinanong din ni Jinchen si Rizal kung napagtanto na raw ba niya na silang lahat na nandito ngayon ay hindi galing sa mundo na ito. Sa tanong ni Jinchen ay yumuko si Rizal at kanyang pinasangayunan ang tanong sa kanya ng ating bida. Ipinaliwanag pa ni Jinchen na magkaiba raw ang hugis ng mga bituin na nandito at maging ang buwan ay kakaiba din ang hugis. Hindi lang ang bituin at buwan ang kakaiba kung hindi maging ang ginagamit nilang mga wika ay kakaiba din. Sabi naman ni Rizal kay Jinchen na bagamat kulang ang kanyang kakayahan pagdating sa mahika ay higit pa sa sinumang mga salamangkero ang ipinagmamalaki niyang malawak na kaalaman. Sa sinabi ni Rizal ay tumingin ng diretso si Jinchen sa matanda, dahil pinaalam sa kanya ni Rizal na sa mundo raw na kanyang kilala ay wala pa siyang narinig na isang imperyo na may pangalan na Gory. Matapos ipinaliwanag ni Rizal ang lahat ay tinanong siya ni Jinchen na kung sa mundo raw ba na ito ay mayroong imperyong Tang. Sagot naman sa kanya ni Rizal na sa mundo na ito ay ni minsan ay wala pa siyang narinig na imperyo na may pangalan na Tang. At muli na naman siyang tinanong ni Jinchen na kung mayroon raw ba siyang alam na bansa na tinatawag na Beikei, Shilya o Beidol. Katulad ng nauna ay ganoon pa rin ang sagot ni Rizal kay Jinchen na wala pa siyang narinig na mga ganoon na pangalan na bansa. Dahil dito ay biglang tumahimik ang buong lugar, dahil nakumpirma ni Jinchen mula kay Rizal na talagang napunta sila sa ibang mundo. At muli na namang tinanong ni Jinchen si Rizal na kung ganito raw ang kanilang sitwasyon, saan raw ba sila na lugar ngayon, saan raw ba sila napadpad. Ayon naman ni Rizal na ang lugar daw kung nasaan sila ngayon ay ang kontinente ng Haiyan, at sa nakita raw niya ngayon sa kanyang Panginoon ay tila tumawid sila sa pader ng mga dimensyon. Kaya sa madaling salita sila ay napadpad sa ibang mundo. Sila ay napunta sa isang ganap na kakaibang mundo. Ipinaliwanag din ni Rizal na 10,000 taon na ang nakalipas, ang sinaunang dragon na si Berthesher ay naglakbay sa buong mundo at naglatag ng mga koordinado sa bawat sulok ng mundo. At umiiral din noon ang isang mahika na tinatawag na warp. Ito ay nagpapahintulot sa isang tao na gumagalaw sa espasyo gamit ang mga koordinado. Gayunpaman ang mga imperyo na binanggit ngayon ng kanyang Panginoon ay hindi umiiral sa alinman sa koordinado na iyon, kaya sa kanyang palagay ay ito ay tiyak na isa pang dimensyon. Tanong naman sa kanya ni Jinchen na kung ano naman raw ang dragon na kanyang nabanggit, bakit raw ba siya naniniwala sa isang bagay, dahil lang ba na ito ay lumilipad at nakakita ng mga pangyayari. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Rizal nang dahil sa tanong sa kanya ni Jinchen, at kanyang ipinaliwanag na ang dragon na kanyang tinutukoy ay mula sa isang dakilang lahi, kaya sila tinatawag na dragon. At muli na namang nagtanong sa kanya si Jinchen na kung mayroon din daw ba sila ditong mga Diyos. Ayon naman ni Rizal na hindi siya eksakto, ngunit dito sa lupa ay wala ng bansa o hukbo ang makakatalo sa mga dragon. Sabay humingi ng patawad si Rizal sa ating bida dahil ang lahat ng mga tanong ng kanyang Panginoon patungkol sa pangalan ng imperyo o bansa ay wala siyang alam. Nagsalita naman si Jinchen kay Rizal na kahit iba-iba raw ang kani-kanilang mga anyo ay matuturing pa rin silang mga dragon, masyado raw talagang nakakatawa na mayroong isang mundo na pinamumunuan ng mga dragon.
Si Rizal nang kanyang nakita na bigla na lang tumawa si Jinchen ay hindi na lang siya nakapagsalita na masyadong nagtataka. Sabay tinanong ni Jinchen si Rizal na kung alam raw ba niya kung ano itong nakaguhit sa kanyang dibdib. Sagot naman sa kanya ni Rizal na parang ito raw ay isang ibon na mayroong 3 paa, at tinanong din niya ang ating bida na kung ano raw ba ang nakaguhit sa kanyang dibdib. Paliwanag naman sa kanya ni Jinchen na ang tatak na naninirahan sa kanilang mga dibdib ay isang banal na hayop na tinatawag na Samjok o, ito ay kumakain ng mga dragon. Sa mga nalaman ni Rizal ay masyado siyang nagulat dahil hindi siya makapaniwala na mayroong isang banal na hayop na kumakain ng mga dragon. Sabay hinawakan ni Jinchen ang balikat ni Rizal, at kanya itong sinabihan na wala raw siyang dapat na ikapangamba sa isa lang hamak na butiki, at yun ang lagi niyang tatandaan. Matapos sabihin ni Jinchen ang salitang yun ay naglakad na siya upang kanilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, samantalang itong si Rizal ay hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida. At sa kanila naman unahan ay makikita dito ang mga sundalo na kanilang hinihintay na matapos sila Jinchen at Rizal sa kanilang pag-uusap. Sa ilang sandali ay dumating na si Jinchen kung saan naroroon ang mga sundalo na kanina pa naghihintay sa kanilang general. At makikita itong si Jinchen na masyadong seryoso ang kanyang mukha na kanyang iniisip na ang kanila raw pinanggalingan noon ay isang lugar na kailanman ay hindi na nila maaring balikan. Sabay muli na naman siyang tumingala sa kalangitan, at kanyang tinitingnan ang hugis ng mga bituin at buwan sa mundo na ito, at nasabi din niya sa kanyang sarili na simula raw ngayon ay dito na sila dapat na mamumuhay. Samantala, makikita naman itong grupo ni Gyeryong na mabilis silang tumakbo para kanila nang pasukin ang kastilyo ni Baron Alvin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi ay walang takot na pinasok ng grupo na ito ang malaking kastilyo kahit alam na nila kung ano ang kahihinatnan nito. Makikita dito ang isang sundalo na hinanda na niya ang kanyang isang kamay para dito tumuntong ang kasama niya na sundalo para akyatin ang malaking pader sa kastilyo. Kasabay nito ay mabilis na tumalon ng isang sundalo sa kanyang kamay at binigyan din ng isang sundalo ng malakas na puwersa ang kanyang mga kamay para mas tumaas pa ang talon ng kasama niya na sundalo. Dahil dito ay sa isa lang na iglap ay napunta ang tumalon na sundalo sa gitna ng mataas na pader. Hindi lang doon dahil maging ang kanilang ibang mga kasama ay ganoon din ang kanilang ginawa para matagumpay nilang maakyat ang mataas na pader ng kastilyo. At dito ay nakaakyat na nga ang mga sundalo sa itaas ng pader. At sa pangunguna ni Gyeryong ay mabilis silang tumakbo habang hinahanda ang kanilang mga sandata para puntahan ang tarangkahan ng gate ng kastilyo. Samantala makikita naman itong sundalo na nakabantay ay masyado nang inaantok ang isa niyang kasama, at napamura na lang itong sundalo na antok dahil tambak na raw siya sa trabaho at halos wala ng mga sundalo dito sa kastilyo, halos mamamatay na raw siya dito. Tugon naman sa kanya ng isa niyang kasama na palagi na lang raw siyang inaantok. Naglakas pa siya ng loob na magsalita na napapagod na siya, sagot naman ng isa na talagang pagod na siya at gusto na niyang humiga sa kama. Pero nagulat ang sundalo ng kanyang napansin na bigla na lang tumigil ang kanyang kasama sa pagsasalita. Kaya pala tumigil sa pagsasalita ang isang sundalo dahil walang awa siyang sinaksak ng espada ng sundalo na pinapangunahan ni Gyeryong, at mas lalong nagulat ang sundalo nang bigla na lang mayroong isang kamay ang tinakpan ng kanyang bibig. Ito pala ay si Gyeryong at kanyang pinapatahimik ang sundalo na gumawa ng ingay. Tinanong pa ni Gyeryong ang sundalo na kung ilan raw ba silang mga sundalo na nandito, sagutin raw niya siya ng tapat at papayagan niya siya kung anuman ang lahat niyang kahilingan. Nang sinubukan ng sundalo na sumigaw ay mas lalo pang tinakpan ni Gyeryong ang kanyang bibig para hindi sila mapansin ng ibang mga sundalo na nakabantay. Maya-maya ay dahan-dahan na inalis ni Gyeryong ang kanyang kamay sa bibig ng sundalo. Habang naghahanda ang ibang mga kasamahan ni Gyeryong na patayin ang isang sundalo ay takot naman itong sundalo na kanyang inamin sa kanilang lahat na 12 lang raw sila na mga sundalo ang nakabantay sa tarangkahan. At ang 5 mga standby unit ay nandoon sa gusali sa ilalim ng pader na kabantay. Matapos aminin ng isang sundalo ang lahat ay tinanong siya ni Gyeryong na kung ano raw ba ang kanyang gustong kahilingan. Agad naman na humiling sa kanya ang sundalo na huwag nila siyang patayin. At muli na namang nagtanong sa kanya si Gyeryong na kung yun lang raw ba ang kanyang kahilingan. Sa tanong ni Gyeryong ay nanginginig ang buong katawan ng sundalo na kanyang iniisip kung ano pa ang iba niyang kahilingan kay Gyeryong. Sabay sinabi niya kay Gyeryong na kung maaari raw ba nabigyan niya siya ng pera para makahanap siya ng lugar na maaari niyang matitirhan. Itong si Gyeryong nang kanyang narinig ang kahilingan sa kanya ng sundalo ay napanganga na lang siya, at muli niyang tinanong ang sundalo na kung yun na raw ba lahat ang kanyang kahilingan.
Dito ay natatawa na tumugon ng sundalo na bigyan pa raw niya siya ng isang kabayo at karagdagan na pera para sa kanyang panggastos. Natatawa naman na pinasangayunan ni Gyeryong ang kahilingan ng sundalo, kanya raw ibibigay ang kanyang kahilingan. Ngunit nang nagpasalamat na ang sundalo kay Gyeryong ay bigla na lang sinaksak ni Gyeryong ang sundalo, kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong sundalo na kanyang tinanong si Gyeryong na di ba't pumayag na siya sa lahat niyang hinihiling kanina. Sagot naman sa kanya ni Gyeryong na nakikinig naman raw siya kanina sa lahat niyang hinihiling, at pinayagan din niya siya sa lahat niyang kahilingan. At bago malagutan ng hininga ang sundalo ay kanya pang nabanggit na isa raw sinungaling na scammer si Gyeryong. Ang ibang mga sundalo ay kanila na lang tinitingnan ang walang buhay na katawan ng sundalo na pinatay ni Gyeryong, at nasabi na lang ni Gyeryong na masyado raw itong nakakabagot. Samantalang ang ibang mga sundalo ay kanila na lang tinitingnan si Gyeryong at lahat sila ay isa lang ang kanilang iniisip na isang sinungaling si Gyeryong. Kasabay nito ay nagbigay na nga ng signal ang grupo ni Gyeryong sa ibang mga hukbo na kanina pa naghihintay kung kailan sila magbigay ng signal para sumalakay. Si Uro nang kanyang napansin na nagbigay na ng signal ang grupo ni Gyeryong ay agad niya itong pinaalam kay Jinchen. Kasabay nito ay naghanda na nga ang lahat ng mga kabalyero para sa kanilang pagpasok sa kastilyo ni Baron Alvin, at inutos din ni Jinchen sa lahat niyang mga sundalo na kumilos sila ng tahimik at mabilis. Dagdag pa niya sa lahat ng sundalo na kanila raw kukunin kung ano ang maaari nilang mapakinabangan galing sa kastilyo ni Baron Alvin. Habang papalapit na ang hukbo ng mga kabalyero sa kastilyo ni Baron Alvin ay makikita sa itaas ng pader ang mga walang buhay na katawan ng mga sundalo na nakabantay sa kastilyo. At dito ay dahan-dahan na nga na binuksan ng mga sundalong grupo ni Gyeryong ang tarangkahan ng kastilyo para makapasok na ang mga kabalyero na pinapangunahan ni Jinchen. Kasabay nito ay mas binilisan pa ng mga kabalyero ang pagpapatakbo nila sa kanilang kabayo para mabilis silang lahat na makapasok. At nang nakapasok na si Jinchen sa kastilyo ay tumingin siya sa kanyang buong paligid. Dito ay nakita niya sa kanyang harapan ang grupong sundalo ni Gyeryong na kanilang hinihintay kung ano pa ang ipag-uutos sa kanila ni Jinchen. Samantalang itong si Gyeryong ay kanyang binabati si Jinchen sa kanyang pagdating sa kastilyo ni Baron Alvin. Sabay nagsalita si Jinchen sa grupo ni Gyeryong na iwanan na nila sa kanya ang lugar na ito at pumunta na lang sila sa ibang mga tarangkahan at kanila itong sakupin. Sa ibinigay na utos ni Jinchen ay agad na pinasangayunan ng mga sundalong grupo ni Gyeryong na kanilang puntahan ang iba pang mga tarangkahan, sabay dali-dali silang tumakbo para kanila nang buksan ang iba pang tarangkahan sa kastilyo. Sinabi din ni Jinchen sa iba pa niyang mga sundalo na ang bawat squad ay maghiwa-hiwalay at dahan-dahan na lumapit kung saan ang kanilang target, at lahat na kanilang makikita na nagbabantay na sundalo dito sa kastilyo ay agad nilang patayin ng wala ng tanong-tanong. Matapos banggitin ni Jinchen ang salitang iyon ay sumang-ayon ang lahat niyang mga hukbo na kanilang papatayin kung sino man ang mga sundalong bantay na kanilang madadaanan.